May mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo. Yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Why, what's up mga kayon? Siyempre, welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan na ating pag-usapan, ha? Everyday po yan, 1:00 at 6:00 ng hapon at maraming salamat sa pagsubaybay at pagtutok nyo rito sa Joe Malone TV. Magandang hapon sa inyong lahat. January 1 today, Wednesday, araw ng Wednesday, alas 5:30 dito sa akin. Nahabol natin to kasi alas 6, kailangan naka-upload na tong Issue ng Bayan nating pag-usapan, ha? Shoutout sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pilipinas at pati na rin yung mga OFW natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Attendance check po tayo mga kayon. Paki-comment na lang dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood. Halimbawa, watching from Illinois, Chicago, California, UAE, Saudi, UAE, tapos sa Pilipinas, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Pampanga, di ba? Shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat at ito na. Nakakatawa kasi ito eh. Pag-usapan natin ito kung paano butatain at kung paano palagan ng isang Rodrigo Roa Duterte, etong isang Franz Castro. Nakakatawa, nakita ko, napanood ko bagamat luma na. Talagang My God, I hate drugs. nakakatawa kasi panoorin natin ito. Oy, kung bago ka rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yung notification bell. Marami tayong pinag-uusapan dito na issue ng bayan. At kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka naman. Libre naman yan, wala namang bayad. At kung marami kang ginagawa, marami kang oras, play na lang yung mga video natin. Huwag niyong kalimutan, ha? Na huwag mag-skip ng ads dahil yan ay suporta nyo sa Joe Malone TV. Okay? Ano pa ba? Happy New Year sa lahat, ha? January 1, today, Wednesday. Hindi tayo tumitigil, syempre, sa ating pag-upload ng Issue ng Bayan dahil bakbakan na. Gaya ng sinabi ko sa inyo, bakbakan na. Yan na, bakbakan na today at sa darating na mga araw, lalong-lalo na yung confidential pa na yan. Pero bago yan, pag-usapan natin na ito kung paano balasahin ni Ombudsman itong si Representative Franz Castro at kung paano palagan ng isang PRRD. Nakakatawa no? Ito si Franz Castro. Pag-usapan natin yan, ha? Ito na. Bagamat matagal na to, pero siya nakakatawa lang talagang panoorin Kasi pinaglaruan na lang dito si Representative Franz Castro di ba? Aba, matindi! Ito sinabi ni Duterte sa kanya. My God, I hate drugs. Natutuwa ako dito Ang dami na. Okay, panoorin na natin to mga kayon. First ay yung tungkol po sa confidential fund. May mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Tawanan yung mga nasa house. Hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular Butatanan naman si Representative Franz Castro. 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So, I beg to disagree po. Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaulmanhin po ninyo, pero mula po na ako yung maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo. Dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso? Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. Yes, correct. Tama naman. I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then
alisin mo nyo sa budget namin yung confidential fund. Yan. Sige. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. Correct. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon. O, di ba? Sinasabi ko para doon sa mga hindi pa nakakaintindi sa confidential intelligence pa, no? Ito na, mismo si Ombudsman na yung nagsabi, o baka naman may reklamo pa kayo dyan. O, ito na nga, kinikwento na nga ni Ombudsman, kung hihinga mo ng resibo para sa confidential fund, paano pa naging confidential fund yun? Di ba nga? Tama nga naman, di ba? Nakakatawa kasi yung iilan, no? Talagang, yung kung sino pa yung mga, kung sino pa yung mga hindi ganun kaalam yung batas, sila pa yung talagang andalas, makaepal, no? Sorry for the word, no? Di ba? Parang nakakaloko lang. Ito, panoorin pa natin, Na mag-submit kami ng resibo at siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na mapinamanmanan ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. Oo. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yun as my own expense, makasabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think that receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Yun, di ba? O, pahiya si Castro dito. Tama nga naman yung sinasabi nito ni Ombudsman, di ba? Office of the Ombudsman na to, ha? Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po ng investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kong pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila aking pinapupunta. Yun po ang, pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Maraming pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po, nakikita natin, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Hindi Kaya naman nga po siguro. meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka doon sa paggamit nitong confidential fund. So yun lang po. At saka yung savings, pag sinasabi po natin na savings, yun nga po yung ginagawa, minsan nagdududa kami, maraming mga PS na hindi naman nagagamit, nagsisave sila, and so on. Kaya dapat magamit po ito. So, yung next po ay tungkol doon sa Memorandum Circular number 1 as regards to the submission ng mga SALN. So, Yeah. nagsasubmit po ba ng SALN ang Presidente at Vice President? Yes, Your Honor. Okay, thank you po. Yes, Your Honor. The President, I think, President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte has submitted their Okay, salaries. thank you for the information. Doon po sa Memorandum Circular number 1, Section 6, lifestyle check, even without SALN. So, how often po nagko-conduct ang ombudsman ng mga lifestyle check po? So, have you conducted lately ng mga lifestyle check po sa ating mga official and government employees po? With all due respect, Your Honor, mayroon lang po sana akong gustong itanong. Yan. Mayroon po bang batas na nag-require na mag-conduct ng lifestyle check?
Boom palit. Nagkakandak po kami ng lifestyle check in connection with cases that we're investigating. Yes, yes. Nagkakandak po kami ng lifestyle check pag nag-file ng kaso for unexplained wealth. Yes. Pero, Nagkakandak po kami ng lifestyle check nang hindi na namin kailangan i-publicize pa that we're conducting a lifestyle check on this particular government official or employee. correct. But the only question is, what law has been violated? The law on lifestyle check, whether it's none? Or shall we proceed to forfeiture when we find that the properties of this particular government official or employee is not commensurate to his si salary? Castro. Which again, is debatable. Marami po sa ating maraming pera Yes. o maraming ari-arian na maring not commensurate sa kanyang income. Pero lingid sa ating kaalaman, yung asawa ay nagdinegosyo. Lingid sa ating kaalaman ay nagbabayad naman pala ng Tax. ng tamang buwes. Oo. But para sabihin na nagla-lifestyle check kami at ito ay ipangalandakan namin sa publiko, hindi po namin gagawin yun. Yun. We will conduct our investigation discreetly. Discreetly. I must admit we are now conducting some lifestyle check on some government officials, but I Oo. cannot say sino po sa kanila. Yes, thank you po. Hindi naman sinasabi, hindi ko naman po sinasabi na sasabihin niyo. Tinatanong ko lang po kung nagaganap yung... Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Last ano na po ito. Okay. So hindi ko naman po sinasabi na sabihin niyo kung sino po yung nila lifestyle check niyo po. Kasi it is in your memorandum po na memorandum circular number 1, section 6. Ginagawa mo. Ano po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa ating ombudsman. Ito na. Di ba nakakatawa, di ba? Ang kulit niya Representative Franz Castro. Ito mas malupit kung paano siya pinalagan ni Tatay Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan nyo, noong mga kamakailan, last year, kasi today is January 1, Wednesday. Last year, ay naimbitahan ito si former President Roa Duterte dito sa House. At yun nga, pinagdadidiktigan nga nila Congressman Paduano na ano kinakatakot niya, di ba? Tapang pa ni Kong Paduano dun sa mga yun, pati sila barbers di ba? Tapos nung umaten, medyo nanahimik sila, di ba? Tapos ito na, na hearing na, gumulong na. Eto, binalasan naman at pinalagan naman netong si President Roa Duterte, ito si Franz Castro. Panoorin natin, nakakatawa to Dapat po magbanggit kayo at alam ko po, Mr. Chair, Franz Castro, umusok ang ilong sa asar sa sagot ni former si President. Mr. Duterte ay Nagmukhang tanga ang convicted. isang lawyer. Eh, At alam niyo yung due process. At alam niyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay Yeah. or whatever. Kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na, so yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Nakakatawa ko. Naribat si Franz Castro doon, tinatapon na lang daw. Kasi nga sobrang dami pagka hindi nakasya. Ano yung mata ni Castro? Ano yung mata ni Castro? Ang ginagawa mo? Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan Well, hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, Napikon naging presidente ka, Mr. Chair. correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao. Yun na nga di ba? Pamahalaan na nga, di ba? Minana lang naman ni Rodrigo Roa Duterte yan kung bakit ganun kadami mga
preso sa ano eh, sa bawat kulungan sa atin eh, 'di ba? Imagine niyo saan, kahit saan, 'di ba? Manila City Jail, kahit saan kulungan sa Pilipinas, malamang overcrowded na din sa sobrang dami ng mga hadlang ang bituka, ang mga kriminal. Hindi na nagkakasya tapos papakainin niyo pa 'yan, 'di ba? O aalagaan niyo pa 'yan. 'Di ba? Siksikan na nga 'yan. Kung makikita niyo nga sa YouTube, sa Google, 'di ba? Meron mga vlogger na nag-cover niyan, no? Ilan kung gaano kasiksik para silang daig pa nila yung sardinas eh, 'di ba? Kung gaano kadami. Bakit parang sinisisi lahat sa administrasyon ni ni Rodrigo Roa Duterte? Eh matagal nang ganyan 'yan, 'di ba? Matagal nang ganyan 'yan. Para hindi po naano sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Nakakatawa, no? Yan yung maganda kay Tatay Digong na talagang hindi natural na tao. Huling-huli niya yung kiliti ng masa. Hindi siya yung nagpapanggap na dekurbata tapos fluent magsalita, 'di ba? Boring yung ganun, 'di ba? Boring yung ganun. Parang plastic, parang hindi totoo. Unlike si Tatay Digong pag nagsalita, pag galit, pag nagbiro, 'di ba? Pag nagbibiro, biro, 'di ba? Pagka nagalit siya, talagang mura ang aabutin mo diyan. Lalo-lalo na yung mga kapulisan, 'di ba? Yung mga ilang departamento na mga hindi nakapagbayad ng buwis, 'di ba? Yung mga agency, tapos yung mga kapulisan na tiwali talagang nakakatikim ng pagmumura dito kay former President Roa Duterte. Ganun mo mababasa. Parang normal na tao lang din na hindi siya yung tipong presidente na yung tipong presidente na pati sapatos kailangan hahalikan mo pa, 'di ba? Ganon si Tatay Digong, 'di ba? Kaya talagang malakas siya sa masa, yung karisma niya gustong-gusto ng masa at hindi lang karisma. Talagang dinedicate naman niya talaga yung trabaho niya sa Pilipino, 'di ba? Tatandaan niyo yung war on drugs. Build. O yung 10 years na passport. 10 years na driver's license. 'Di ba? Kung talagang I'm sure maraming natuwa diyan, ha? In fairness. O sige, sabihin niyo nga sa akin, ako natuwa ako sa 10 years na driver's license ko. 10 years yung driver's license ko, sobrang tipid nun, ha? Kumpara sa 5 taon, yung babayad mo sa driver's license na isang beses ka magbabayad. Imbis na 2, isang beses lang kasi 5 years ang driver's license noon eh, 'di ba? O 10 years, nakatipid ka ng 1 taon. Ganon din sa passport, 'di ba? Di sana kung talagang ayaw nyo kay Tatay Digong, kung talagang ayaw nyo kay Tatay Digong, huwag kayong kumuha ng driver's license na 10 years. 'Di ba? Huwag kayong dumaan doon, huwag kayong sumakay sa mga build project ni Tatay Digong. Yung mga MRT7 na yan, yung mga LRT2 na yan. Lahat ng build. Huwag kayong pumunta sa Manila Bay kung talagang kinukutsa nyo si Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Pati yung war on drugs. 'Di ba? Sige nga, ang daming kwento dyan na hindi pa natin naririnig. Even tong mga viewers ko, even tong mga DKDDS supporters, ang daming mga kwento dyan na hindi nadidinig na karamihan sa kanila. May nabasa na ako, nagko-comment kamag-anak niya, nalulung sa droga. Ayaw na magtrabaho, gusto magbisyo. Nabasa ko na, hindi ko na matandaan yung pangalan. Di ba? Nag-comment dyan. Kaya nga importante na kayo, mga viewers ko, importante na makipag-cooperate kayo dyan sa comment section. Kasi dyan ko rin babasahin, dyan ko rin huhugutin. Kasi dyan natin malalaman na talagang effective yung war on drugs ni Tatay Digong. Kasi talaga namang, di ba? Yung build niya, ang daming pinagawa. Yung Mega Subway, MRT7, alam ko sa kanya lahat yan. Di ba? Mga infrastructure, di ba? Pati yung Manila Bay. 'Di ba? O hanggang ngayon okay pa din. Kahit ilang bagyo na yung dumating, 'di ba? Pero syempre hindi naman ligtas sa bagyo 'yan, 'di ba? Syempre, maalan diyan eh. Pero at least kahit papaano, meron kang Manila Bay na mapupuntahan para doon sa mga walang budget. Hindi naman yung Manila Bay, hindi naman yan para sa mayayaman eh. 'Di ba? Kasi yung mayayaman, kayang pumunta niya ng Boracay, ng Palawan whenever they want. Kaya nilang pumunta ng Boracay, kaya nilang pumunta ng Palawan. Para doon sa mga hindi, at least, merong mga dolomite, sand, gaya na nga sa Manila Bay, na pwedeng ma-feel nila na kahit papano, nasa lugar sila na maganda. Hindi na nila kailangan sumakay pa ng eroplano o ng barko.
'Di ba? Kasi yung iba sa atin, ang hilig kutsain, inulan ng bash yung ano, 'di ba? Yan Dolomite, inulan ng bash yan, 'di ba? Kung matatandaan ninyo. O project ni Tatay Digong yang inulan ng bash kasi nga ang gastos daw, ba't ganyan? Tapos pagka umuulan, binabagyo, na wash out na daw, ganyan-ganyan, ganun-ganon. Siyempre, hindi naman ligtas talaga sa bagyo yan. Pero ang kagandahan dyan, kahit papano, para sa mga hindi afford na pumunta o makakita ng white sun, kahit na hindi naman siya talaga legit na white sun, pero makikita mo, tapos kahit papano nasa dagat ka, amoy dagat. Although bawal pa maligo dun eh. Pero 'di ba? Yang Manila Bay, hindi yan para sa mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, kaya nilang pumunta kahit saan eh. Para yan sa mga hindi afford, yung mga hindi walang budget, pero gusto makatikim ng konting saya. Bakit nyo kailangan ipagkait yan? 'Di ba? Even war on drugs, ang ganda ng proyekto ng war on drugs, lalo-lalo na sa amin mga exposed sa drugs. Kung nasa mamahaling subdivision ka, nasa mamahaling villages ka, Alabang, o saan ba yung mga mamahalin? Hindi ko kasi alam kasi hindi naman ako mayaman. O sabihin natin sa Alabang yung mga mamahalin. Siyempre, yung nasa paligid nila, hindi yan exposed sa drugs. Hindi nila ramdam. Pero tayong mga katulad ko, na natira sa squatter, natira sa Tondo, natira sa Maynila, kung saan exposed, pamilya, usual na, ano bang tawag doon? Pamilyar na lang yung yung mga abutan na yun, nakikita mo sa harapan mo, yung mga taong nagiyang-nagiyang, yung mga taong gumagamit, nakikilugar pa sa bahay nyo para humigop. Kumbaga, ganun kami ka-expose, ganun nakita namin kung paano masira ulo ng tropa namin, kung paano naging gradually, una, user lang, tapos pusher, tapos naging perwisyo na ng pamilya nila, naging perwisyo na ng barangay. Nakita namin yung development sa kanya ng drugs. Talagang nasira ang buhay. Paano kung kaibigan mo yung kamag-anak mo yun? Sino sisisihin mo? Yung tao mismo? Oo, kasalanan din naman niya. Partly kasalanan din niya. Pero syempre, kung hindi available yung drugs, kung hindi ganun kadali kumuha ng mga drugs sa Pilipinas, wala masyado malululong, di ba? Syempre, makakabili at makakabili yan kahit gaano kahigpit. Totoo naman, makakabili at makakabili yan. Sasabihin niya, nasa tao yan. Hindi naman lahat sinlakas nyo eh. Hindi naman lahat pare-pares ng karakteristik ng tao. Siyempre yung iba, drug dependent, nalululong kasi madaling kumuha. Minsan binibigyan ng tropa. Nagiging perwisyo sa bahay, nagnanakaw ng kalan, electric fan, TV, washing machine, binebenta para Para drugs nila. 'Di ba? Ganun yan. Yan ang mga stepping stone yan eh. Una, tikim-tikim. Yan ang pinaka-basic. Una, ayaw pa yan. Tapos, sige, tikim lang. Isa lang ha. Tikman ko nga kung anong. Kasi kailangan kong magising eh. Yan, mga usually, mga Hindi ko nilalahat ha. Yung mga nagtatrabaho ng gabi o kaya yung kailangan nilang gising yan. Usually, ganyan ang katwiran yan. Kailangan kong gising. Kailangan mo magising. Mag-drugs ka kaysa naman ma-aksidente ka. Dilat na mata niyan, makakapagtrabaho. 'Di ba? Mali eh. Diba? Kaya yung war on drugs, talagang ang ganda ng epekto nun sa atin. Even yung mga viewers natin, sige nga, i-comment nyo dyan sa baba kung ano yung dulot sa inyo ng war on drugs sa lugar nyo, sa area nyo, sa barangay nyo, sa village nyo, sa subdivision nyo, kahit saan kayong lupalap naroroon, ibang bansa man o dito. Ano ang epekto ng war on drugs? Paki-comment nga dyan sa baba para makita na itong mga nakadikit kay Tambaloslos kung anong epekto, kung bakit, kung ano gaano kaganda yung epekto ng war on drugs na proyekto ni Tatay Digong noon. 'Di ba? Nabawasan yung mga krimen, natakot yung mga addict kasi nakalist na sila sa mga kapulisan. Even mga kapulisan napilitan magtrabaho kasi kailangan nilang manghuli kasi may listahan sila, yung mga barangay naging active. Kumbaga na puwersa na magtrabaho kasi nga talagang babalasahin at pagmumuren sila ni Tatay Digong. Ganun kalupit ang war on drugs. 'Di ba? Kahit pa paano naging safe yung feeling na okay dito, safe dito. Yung feeling na nga lang eh. 'Di ba? Ang sarap nun. Yeah? Kayo, comment nyo down comment nyo dyan sa baba kung ano yung pakiramdam nyo at kung ano yung karanasan nyo sa war on drugs na yan. Tapos yung build. Kung talagang kinukutsa nila, itong mga nakadikit kay Tambaloslos, yung mga basher sa atin, sa basher ni Inday Sara at ni Rodrigo Roa Duterte. Pero wag ka, sumasakay ng LRT2, sumasakay ng MRT7, sumasakay sa mga proyekto ni infrastructure ni Tatay Digong. Kung talagang ayaw nyo si Tatay Digong at kinukutsa nyo, wag nyo i-patronize. Wag nyo sakyan yung mga proyekto niya. Wag nyo tangkilikin.
Kung talagang ayaw nyo kay Duterte, di ba? Huwag kayong kumuha ng passport na 10 years. Huwag kayong kumuha ng driver's license na 10 years. Doon ka lang sa 5. Kung talagang kinukutya. Pagka kinutya mo ang isang tao, dapat buong puso mo. Di ba? Hindi yung sasalita ka lang, sa keyboard ka lang, tapos kukuha ka ng passport, kukuha ka ng driver's license na 10 years. Tuwan-tuwa ka kasi 10 years yung driver's license mo. Proyekto yan ni Tatay Digong. Di ba? O mga kayon, di ba? Yan ang sinasabi ko sa mga nakadikit kay Tambaloslos, yung mga basher ni BP Inday Sara. Kung makabash, kala mo ganun-ganun lang, kala mo alam talaga nila di ba? Mga kayon, maraming salamat. Happy New Year sa inyo. Today is January 1, Wednesday. Dito sa programa natin na Joe Malone TV, issue ng bayan natin pag-usapan. 1:00 at 6:00 ng hapon. Pag-uusapan natin kung ano yung mga issue ng bayan. Maraming salamat po at patuloy lang kayo sana sa pag-nood at pagsuporta sa Joe Malone TV at asahan nyo, magbibigay tayo ng dekalidad na mga content para maipalabas sa inyo. Maraming salamat mga kayon. Tuloy na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang.